Magandang araw mga kalagahin. Ito nga pala yung kaganapan namin kahapon. December 24, 2025. Mga alas 10 na nga pala ng umaga kami nakapunta kahapon dahil medyo na late kami ng gising. Kaya medyo nahirapan na rin kami na maghanap ng parking space. Kaya nung inapprove na ni Kuya Guard na kahit medyo nasakop namin yung konting daan ay eto, rekta na kami sa loob. At habang paakyat kami ay mapapansin mo talaga ang krisis na pinagdadaanan ng ating bansa ngayon. Noon kasi kapag December 24 halos hindi mo na mabilang ang dami ng taong nasa mall. Punuan ng bawat palapag, maingay ang tawanan, abala ang mga kamay sa pamimili at ramdam na ramdam ang saya ng Pasko. Kahit pagod pa yan, may ngiti kahit simple lang ang handa, may kasabayan itong pag-asa. Kahit kapos, may lakas ng loob na magdiwang. Pero ngayon, medyo nakakalungkot. Kapag lumingon ka sa mga pamilihan, mapapansin mong mas maluwag ang daan, mas tahimik ang paligid. Mas konti ang bumibili at mas marami ang nag-iisip kung sapat pa ba ang hawak nilang pera sa nakaplano nilang handa ngayong Pasko. Masasabi ko talaga ngayon na hindi naramdam yung dating Pasko. Hindi naman dahil ayaw ng mga tao na magdiwang ng Pasko, kundi dahil mas inuuna nila ang mabuhay kaysa maghanda. Pihado, maraming pamilya ang nagbawas ng handa. Maraming magulang ang mas piniling magtipid kaysa mangutang. Ang mas mahalaga ay kompleto ang pamilya, malusog at walang sakit. At higit sa lahat ay hindi pa rin nakakalimutang umiti kahit mabigat ang mga dinadala. Hindi naman kasi nasusukat ang Pasko sa presyo ng pagkain sa mesa, hindi binibilang sa dami ng ilaw sa bahay at lalong hindi nakasalalay sa kapal ng sobre. Ang mas mahalaga talaga ay ang sama-sama kahit maliit ang espasyo, kahit kulang ang handa, basta buo ang puso. At mas pinipiling magtiwala sa poong may kapal na kahit walang kasiguraduhan ng bukas ay kumakapit pa rin at umaasa. At ayun nga sa puntong ito ng aming buhay ay nandito na kami sa section ng mga bibili kasi kami ni Madam ng mga pangregalo para sa mga bagets. Medyo madami-dami na din kasi ang mga inaanak ni Madam. Ako kasi isa pa lang ang inaanak ko dito. Pero syempre kahit hindi mo inaanak ay bigyan mo din lalo tigit kung pamangkin mo. Alam niyo ho kasi iba talaga ang kasiyahan ng bata at kagalakan kapag may nare-receive sila na gift tuwing Pasko. Dati kasi nung bata pa ako, 10 at 20, sobrang saya ko na niyan. Tapos 24 pa lang ng gabi, maglalagay kami ng medyo sa bintana para pagising namin ay meron na kaming makukuha na pera at mga wish namin na gusto naming matanggap sa mismong araw ng Pasko. Ngayon kasi medyo nawala na yung mga ganong gawain pero talagang napakasaya, sulit yung mga experience na yon nung bata pa ako. At sobrang grateful ako na naabutan ko pa o naranasan ko yung mga ganong Pasko. Kaya kaway-gaway dyan sa mga kapwa ko batang 90s. At ayun nga, habang umuusad ang oras at minuto ay binilhan na namin si Ate Kali ng kanyang gustong tsinelas. Hindi na nga pala kami nahirapang pumili kung anong gusto niya kasi since kasama na namin siya ay siya na ang pumili ng gusto niyang matanggap ngayong Pasko. At bago po matapos ang video na to ay nais ko lang pong batiin ng Merry Christmas ng lahat. Yung mga bago pa lamang pong nag-follow at bago pa lamang nakapanood ng aming video. Welcome po kayo sa aming tahanan at sana hindi kayo maumay sa aming mga video. Char! At gusto ko lang din pong sabihin na bago matapos ang video na to na ang tunay na diwa ng Pasko ay ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa handa kundi sa mga taong nananatili kahit mahirap ang buhay. Sa bawat yakap, sa bawat tawanan, sa bawat simpleng salo-salo na nariyan ang diwa ng Pasko. At habang may pag-asa, habang may pagmamahal, habang may pamilya, may liwanag at palaging may bagong simula. At nung matapos na nga kaming makapagbayad sa counter, eto, pababa na rin kami. So paano po, hanggang dito na lamang muna ang aming video. Huwag kalimutang mag-like, share, comment, and follow. Merry Christmas! Bye!